Hello guys, hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Yung first card mo is from Archangel Michael. So dito sa first card mo, sinasabi Earth Signs na honor and trust your feelings. Ibig sabihin, kailangan mong i-honor and pagtiwalaan yung feelings mo. Kung malungkot ka, honor your feeling na malungkot ka, 'di ba? Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka. So, dito sinasabi, 'wag mong sikilin, 'wag mong i-suppress, parang ganun, 'wag mong i-suppress yung emotion mo. Like malungkot ka, hindi ka dapat nakangiti kasi malungkot ka eh. Hindi ka dapat nag-enjoy since malungkot ka. So, sinasabi dito na ramdamin mo yung pakiramdam mo, 'di ba? So pakiramdaman mo, parang ganun. Ang pinakamalapit ditong energy is yung i-enjoy mo kung ano yung kasalukuyang emotion na meron ka sa ngayon. Ramdamin mo siya. Kung ang pakiramdam mo malungkot, so, malungkot. Pag masaya, masaya, 'di ba? Huwag mong lokohin yung sarili mo na ipakita mo sa mga tao na nakangiti ka and pag mag-isa ka lang, umiiyak ka. Hindi ganun. Okay? So, sacrifice number 12. Nakikita ko sa'yo dito na may mga sinasakripisyo ka siguro or marami kang ginagawa sa ngayon. It's either marami kang plano na hindi mo itinuloy kasi may sinasacrifice ka sa ngayon. So, huwag kang masyadong magpanic or mag-alala tungkol dito sa mga sacrifices mo kasi sinasabi dyan, lahat ng ginagawa mo ay may positive outcome yan. If positive yung ginagawa natin, positive din yung babalik sa atin. Okay? Lahat ng sacrifices mo ay ibabalik sa'yo ng universe 10 times, 10 folds yung outcome niya. Positive. Okay? So, yun. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng sacrifices mo, hindi yan masasayang. Okay? Okay. So, meron tayo ditong Princess of Coins and then Ten of Swords. Nakikita ko sa'yo dito na isang individual, like for example, isang tao na nanloko sa'yo sa usaping pinansyal or emosyonal, ang posibleng tatawag sa'yo or magte-text. Like for example, may history na kayo ng pag-aaway or tungkol sa panluloko, lalo na sa pera or emosyon. Makakatanggap ka ng tawag galing sa kanya kasi it's either humihingi siya sa'yo ng tulong or ikaw yung tutulungan niya or siguro gusto niyang humingi ng tawad sa'yo and meron kang matatanggap na offer, peace offering, parang ganun. So, like for example, kung may kaaway ka or pwedeng may misunderstanding, makakatanggap ka ng message today from someone or from that person na gagamitin niya yung peace offering niya, which is money, tangible, offer, regalo, para maging maayos yung relationship ng dalawa. Okay? So, 5 of coins and then 8 of coins. So, nakikita ko sir dito na sobra kang workaholic, 'di ba? Kasi financially meron kang lack of financial to. So, ibig sabihin may mga financial problems, tribulations, at may mga financial issue kayo sa buhay na kailangan yung isettle. So, nakikita ko sa inyo na doble kayod. Meron ditong nag-overtime, nag-full-time, merong other extra work or extra baggages silang kinicarry. And nakikita ko nakafocus ka sa ginagawa mo. Okay? King of Swords and then 6 of Wands. So, nakikita ko sir dito na focus mo, Earth Signs, is yung victory and success. So, nakikita ko sir dito na on the way ka na paalis sa kung ano man na financial problems or financial constraints. Kasi on the way ka na dun sa 6 of Wands or siguradong, yun nga, yung mga sacrifices mo, pagtitipid mo, pagtatrabaho, pagpupuyat, may mga positive outcome or result yan na ibibigay sa yung universe. Meron ditong recognition. Like for example dito, yung 8 of coins. So, for example, sobrang sipag mo sa trabaho, sobrang galing mo sa mga task mo, ma-appreciate yan ng mga heads, ng mga upper. So, nakikita ko siya dito na makakatanggap ka ng appreciation. It's either may additional
payments, payouts, parang ganun, or bonuses. Okay? Judgment. Okay, so the Sun. Nakikita ko siya dito na isang decision making ang kailangan mong gawin. May iba sa inyo na nagpo-procrastinate, nagka-contemplate sila kung ano yung gagawin nila. It's either tungkol to sa isang okasyon, may pinaplano kang celebration, or pwedeng may pinaplano kang isang positive events, situation, na siguro kailangan mong pag-isipang mabuti. Okay, huwag kang magpadalos-dalos dahil mahirap na. Okay? So, yun. King of Wands. Oh. And Three of Wands. Ang iba sa inyo dito, posibleng may mag-o-offer sa inyo ng trabaho. Pero collaboration siya. So, ibig sabihin, teamwork. So, kailangan mong makipag-team sa ibang tao or kailangan mong makipag-collaborate sa ibang tao para dito sa trabaho mo to. So, for example, yung King of Wands na to, yung work na yan is business partnership. So, pwedeng yung i-offer sa'yo is makipag-partner ka sa kanila or mag-i-invest sila sa business mo pero kasama sila. Parang ganun. So, comment down below if you resonated. And Knight of Wands, nakikita ko yung excitement. Nakikita ko yung sobrang excitement, yung kilig. Kasi yung iba sa inyo dyan, siguro, first time nyo to na may mag-offer sa inyo ng financial na partnership. Or yung iba sa inyo dyan, parang gustong-gusto nyo nang makaalis sa financial problems nyo. So, parang excited kayo na tanggapin ang inaalok nito sa inyo. Or yung iba sa inyo, sobrang excited na makapagsimula na, makamove forward na positive. And gusto na nilang makapagsimula ng bagong buhay. And yung Death card is transformation. Isa din sa dahilan is yung excited silang makaalis na talaga doon sa stagnant energy. Yung parang walang actions, hindi gumagalaw. And then Queen of Cups, sinasabi sa'yo dito na magiging magkakaroon ka ng financial balance. Okay? Financial balance. And etong Ace of Coins is parang sinasabi sa'yo na lump sum of money ay incoming papunta sa'yo. Okay? So, if ever nag-expect ka ng lump sum of money or pwedeng umuutang ka sa bangko or kung ano man to. So, it's a celebration kasi dito sa money na to. So, pwedeng yung kontratang pipirmahan mo, yung new job or new collaboration is malaking halagang pera siya. So, nakikita ko yung celebration. It's either may isa-celebrate ka today or it's either tomorrow, the other day, next week, or December. So, yung Three of Cups na to is, eto yung rason kung bakit ka sobrang workaholic. Kasi, yun yung pinaplano mo eh. Parang may pinaplano kang isang napakalaki, napaka-ingranding okasyon, napaka-ingranding pagtitipon, and yun, kailangan mo ng financial. So, nakikita ko na yun yung isa. Isa yun sa rason kung bakit ka sobrang workaholic. Okay? Thank you guys. Bye!